Paano daw ba mag-feathering at ilang buwan or ilang taon dapat i-feathering yung ating mga alaga? Mahigit isang linggo na tayong hindi naglilipad sa ating mga ibon. Gawa nga ng sama ng panahon. Yung mga nakaraang sampahan, karamihan doon na cancel dahil puro ulan. At ngayon nga, katatapos lang ng ulan dito sa lugar namin. Pero mukhang nag-iipon na naman, dumidilim na naman yung kalangitan at mamaya-maya siguradong uulan yan. May bagyo pa rin mga kalapatids. Hindi na nga tayo nagpaparonda sa kanila para maiwasan yung disgrasya. At samantalay na lang natin na ipahinga itong ating alaga. Dahil sa mga susunod kapag nag-resume na yung training, at kung hindi ako nagkakamali next week, base dun sa schedule ng club ay magsisimula na yung derby. Ewan ko lang kung ano mangyayari dahil nung mga nakaraan puro cancel yung liparan. So hindi ko alam kung mag-a-adjust ba or hahabulin nila yung schedule. Naibalik na rin natin yung muscle niya. Sana ay maging maganda yung mga performance niya sa susunod dahil magde-derby na. Okay? So ito yung mga ibon natin mga kalapatids. Shout out ko lang si Dan Rebong Jr. At mayroon siyang katanungan sa atin. Paano daw ba mag-feathering at ilang buwan or ilang taon dapat i-feathering yung ating mga alaga? So dun muna tayo sa pagpe-feathering. Meron na tayong video yung ginawa dyan. Ilalagay ko dyan sa screen yung thumbnail. Panoorin nyo na lang yan. Dyan sa episode na yan, pinaliwanag natin dyan. Hindi lang yung pagpe-feathering, maging yung iba pang impormasyon, detalye, kung paano naglalaglag ng pakpak o bagwis yung ating mga alaga. So panoorin mo na lang yan para sa una mong katanungan. Doon naman sa ikalawang katanungan mo, kung ilang buwan or ilang taon dapat o mas magandang i-feathering yung ating mga ibon. Sa akin kasi mga kalapatids na kanubi, hindi ako bumabase sa buwan or edad ng ibon sa aking pagfe-feathering. Sa halip, bumabase ako sa schedule ng club or sa schedule ng race or ng derby. Kasi pagka pinagbasihan mo yung edad, para saan? Para saan ka magpe-feathering? Natural naman na proseso ng katawan nila yan. Yung pagpe-feathering, every now and then maglalaglag ng bagwis yan para magpalit, para mas matibay yung kanilang pakpak. Ngayon, ano ang silbi ng pagpo-force feathering? Ang pagpo-force feathering mga kalapatids na kanubi ay ginagawa para maihanda yung ating mga ibon sa liliparin nila or sa race. Hindi naman kasi maganda kapag sa gitna ng training at kasagsagan ng karera o ng derby, biglang maglalaglag ng bagwis yung iyong alaga. Kumbaga lilipad siya, butas yung kanyang pakpak dahil may kulang na bagwis. Hindi maganda yon dahil makakaapekto yon sa kanyang performance. Kaya ginagawa ang pagpo-force feathering ay para masiguro na sa oras na lumilipad sa derby or sa karera or sa race yung ibon mo ay kompleto yung pakpak niya at hindi siya mahihirapan. So ang pinaka-idea ay mapatubo yung kanyang mga bagwis sa oras ng training at hanggang sa derby. So paano yun ginagawa? May iba't ibang pamamaraan, pero since tayo yung tinanong ng ating kalapatids, ang ginagawa, yun nga, inaayon ko dun sa schedule ng liparan sa club na aking sasalihan or liliparan. Matagal ko nang pinedering yan, inihanda ko niyan, kaya kompleto yung pakpak niyan. Ngayon, punta tayo dito sa ating mga ibon na pang SDR. Eto. So, eto yung mga ililipad natin sa South. Okay. So, ang gagawin ko, bago pa dumating yung schedule ng South Derby race or South Derby training, ay ipo-force feathering ko na to para maihanda yung kanilang pakpak, para alisin na yung mga lumang pakpak nila, mapalitan ng bago na mas matibay, na yun ang gagamitin nila kapag lilipad na sila. Ginagawa ko 2 months bago magsimula yung training nila sa club ay nagpo-force feathering na ako. Sinisimulan ko ng i-force feathering yung ating mga alaga sa pamamagitan nga ng method na andyan sa video na yan. So panoorin nyo yan, balikan din nyo yan. So 2 months prior sa training or club training bago natin sila isampa sa track. Lalo na kung mahilig kayong sumali sa mga pooling during training pa lang. Ako hindi naman tayo sumasali sa mga pooling. Kaya okay lang sa akin na kung minsan lumilipad yung aking mga ibon na medyo kulang pa rin yung kanilang pakpak during training. Pero kapag ka-derby na, sinisiguro ko na dapat buo na yung kanilang pakpak. Halimbawa ngayon NDR, so matatapos na yung training ng ating mga ibon, then magsisimula na yung derby. Kapag nagsimula na yung derby sa kasalukuyang season, which is North Derby race, ang ginagawa ko
ay ipe-feathering ko na to, itong mga to. Gugupitan ko na yung mga pakpak niyan, yung mga primary feathers niyan. Papasingawin ko na yon. Pagkalipas ng 10 araw, pwede nang tanggalin. So habang nagde-derby tayo dito sa ating ibon na to, ginagawa ko, naka-feathering na to para pagkatapos ng season, ready na yung mga pakpak nila. Hindi na tayo mangangamba pa na magbabagsak sila ng primary feathers during training hanggang derby dahil bagong tubo at sariwang sariwa yung kanilang mga pakpak at bagwis na gagamitin nila. Sa ngayon tinatansya ko pa kasi medyo nabinbin yung ilang mga trainings natin sa club dahil nga sa sama ng panahon. Pero pagka alam kong magsisimula ng derby, eto sigurado ipe-feathering na natin to. Tsaka ito, first feathering na mga kalapatid. Tsaka yung isang ibon natin na velvet, hiniwalay ko lang. Kak kasi yun natututo ng maglandi, kaya hiniwalay ko muna. So, puro hen yun naririto. So, sana nakakuha ng idea yung ating kalapatids na nagtatanong, si Sir Rebong Jr. Ayan, shout out sa iyo Sir, salamat sa pagtatanong mo. At sa mga kanubi natin dyan, sana nakapulot din kayo ng idea na magagamit ninyo kapag maglilipad na kayo. Tandaan nyo lang mga kalapatids na kanubi, importante dyan, timing. At yung timing na yan, nakabase yan sa schedule ng club na inyong sasalihan or liliparan. Kaya mahalaga, tutukan ninyo yung schedule ng club na inyong sasalihan para maiugnay nyo doon yung gagawin yung mga diskarte at adjustment sa inyong mga alaga. Okay? So yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. Ayan, medyo ulan na mga kalapatids. Kapag kaumulan, ang ginagawa ko, nilalagyan ko to ng trapal para maiwasan naman na mabasa yung ating mga alaga. Dapat force bat sila ngayon mga kalapatids, kaya lang nag-uulan. So siguro pagka umaraw na lang, force bat natin yan. Pati yung mga breeders natin na inihanda dahil mag-breed tayo mga kalapatids sa mga susunod na araw. Okay? So mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Uulan na. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!